Isang hamak, nakatulong lang ako sa paningin nila. Itinapon ang dangal ko na parang basahan sa gitna ng malamig na London. Habang nilalasap ng mga mapanira kong kasamahan ang sarap ng buhay, ako'y nakalubog sa putik ng maling paratang. Pero tandaan niyo ito, ang pusong pinatigas ng hirap, kailanman ay hindi niyo matitibag. Hanggang kailan ko titiisin ang sakit bago ako tuluyang bumangon at bawiin ang lahat. Wala kang kwentang nilalang, Alexandra. Akala mo ba, dahil lamang sa napansin ka ng isang minuto ni Prince Trevor, ay kauri ka na namin? You are nothing but a speck of dust in this royal house. Isang maruming basahan na pwedeng itapon at palitan anumang oras na gustuhin ko. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Isa kang alipin at mamamatay kang alipin. Ang bawat salitang binitawan ni Madame Beatrice ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa natitirang pagkatao ni Alexandra. Habang nakaluhod ang dalaga sa malamig at makintab na marmol ng pasilyo, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang remittance slip. Ang katibayan na naipadala na niya ang halos buong sahod niya para sa gamot ng kanyang inang may sakit sa Pilipinas. Ang kanyang mga daliri ay mag-aslaw at may mga sugat dahil sa maghapong paglilinis ng mga pilak na kagamitan. Ngunit tiniis niya ang lahat ng hapdi para sa bawat sentimong maipapadala sa malayo. Ang kanyang sakripisyo na para sa kanya ay tanda ng pag-ibig ay itinuturing lamang na basura sa harap ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Naramdaman ni Alexandra ang pagbara ng isang matigas na bukol sa kanyang lalamunan. Ang hangin sa loob ng Windsor Mansion ay tila naging laso na nanunuot sa kanyang mga baga. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dudurog sa kanyang dibdib, ngunit wala siyang lakas na sumagot. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa kintab ng marmol, isang refleksyon ng isang babaeng pagod, sugatan, at unti-unti nang naglalaho ang ningning. Ang mga luhang pilit niyang ikinukubli ay nagsimulang maglandas, mainit at masakit, bago pa man ito tuluyang pumatak sa malamig na bato. Nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Tila ang buong mundo ay dahan-dahang gumuho at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na kawalan. Sa gitna ng karangyaan ng banyagang lupain, tila isang anino siyang pilit na binubura ng tadhana. Hanggang kailan nga ba kailangang mamatay ang sariling dangal para lamang mabuhay ang mga mahal sa buhay na naiwan sa kabilang panig ng mundo? Tumayo ka riyan! Ang muling pagbulyaw ni Beatrice, ang kanyang boses, ay tila kulog na bumasag sa naghihingalong katahimikan ng gabi. Don't just stand there crying like a pathetic child. Linisin mo ang wine na natapon sa carpet ni Prince Trevor. Ngayon din, dahan-dahang kumilos si Alexandra. Ang bawat galaw ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tanikala. Habang papalapit siya sa silid ng prinsipe, nanginginig ang kanyang mga kamay na kinuha ang balde at basahan. Ang bawat hakbang ay isang pagpapaalala ng kanyang mababang kalagayan. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, hindi lamang ang natapon na alak ang bumungad sa kanya. Isang sobrang kulay kape ang nakapatong sa mesa ni Trevor. Bukas at nakalabas ang laman. Ang kanyang paningin ay lalong lumabo nang makita ang pamilyar na sulat kamay. Ito ang liham mula sa kanyang kapatid sa Pilipinas na hindi pa niya nababasa. Ngunit bakit ito narito? Bakit ito hawak ng taong akala niya ay naiiba sa lahat? Alexandra? Isang baritonong boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Trevor. Nakatayo ito sa tapat ng bintana, nakatalikod sa kanya, habang ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng misteryosong anino sa kanyang matikas na tindig. Is it true? Ang lahat ng nakasulat dito, ang lahat ng paghihirap mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Naniga si Alexandra sa kanyang kinatatayuan.
Ang lihim na pilit niyang itinago. Ang kahirapang pilit niyang binalutan ng ngiti sa harap ng prinsipe ay nakalantad na ngayon sa harap ng lalaking lihim niyang minamahal. Isang matinding kahihiyan ang lumamon sa kanya. Ang hiya ng isang taong wala nang maitatago pa. Dahan-dahang humarap si Trevor at sa kanyang mga mata ay hindi galit ang nakita ni Alexandra, kundi isang emosyong mas masakit pang makita. Awa. Ang awang yon ang naging huling patak ng lason na tuluyang nagpabagsak sa kanyang depensa. I'm just a servant, Your Highness. Ang pabulong na sagot ni Alexandra, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Ang mga katulad ko, walang karapatang magkaroon ng kwento. Trabaho lang ang pinunta ko rito. Pero hindi ka lang basta katulong para sa akin. Ang mariing sagot ni Trevor habang humahakbang palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho. Ngunit para kay Alexandra, may isang malawak na bangin pa rin na naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Si Madame Beatrice ay pumasok na may dalang mga pulis. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapanuring tagumpay. Your Highness, I'm sorry to interrupt. Ani Beatrice na may halong pekeng pag-aalala sa boses. But we found something in Alexandra's room. Ang nawawalang relos ng Duke. Nahanap namin sa loob ng kanyang lumang maleta. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para kay Alexandra. Ang remittance slip sa kanyang bulsa ay tila naging kasing bigat ng tingga. Tumingin siya kay Trevor, nagmamakaawa ang mga mata na sana ay maniwala ito sa kanya. Ngunit ang prinsipe ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Tila may malalim na pag-aalinlangang nabuo sa kanyang isipan. Hindi po totoo yan. Ang tanging nasabi ni Alexandra, ngunit ang kanyang boses ay lunod na sa takot. Habang hinahawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso, isang malamig na sensasyon ang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi ang mga poses ang masakit, kundi ang katahimikan ni Trevor sa gitna ng paratang. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang kuko na kumakamot sa kanyang puso. Sino nga ba ang maniniwala sa isang katulong laban sa salita ng isang makapangyarihang mayordoma? Sa gitna ng dilim at ginaw, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Alexandra habang hinihila siya palabas ng silid. Ano pa nga ba ang matitira sa isang taong ang tanging kayamanan na lang ay ang kanyang dangal? Kung pati iyon ay ninakaw na rin ng mundong walang awa. Ang bawat hakbang ni Alexandra patungo sa labas ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang lamig ng gabi sa Windsor ay nanunuot sa kanyang manipis na uniforme, ngunit mas matindi ang ginaw na dulot ng mga bakal na nakapulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng mga sapatos ng mga pulis sa semento ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang bungo. Bawat isa ay paalala ng kanyang pagkatalo. Hindi siya tumitingin sa paligid dahil alam niyang sa bawat bintana ng mansyon ay may mga matang mapanuri, mga kasamahang lihim na nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Sandali lang. Ang boses ni Trevor ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Hindi ito ang boses ng isang prinsipeng mahinahon. Ito ay boses na puno ng awtoridad at pigil na galit. Huminto ang mga pulis at dahan-dahang lumingon si Alexandra. Nakatayo si Trevor sa gitna ng liwanag. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Your Highness, protocol dictates that we take her for questioning. Ani ng isa sa mga opisyal. Ang tinig ay puno ng paggalang, ngunit may katigasan. Hindi sumagot si Trevor sa pulis. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Alexandra. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang hapong hindi niya malilimutan, ang unang pagkakataon na tunay niyang nakita ang dalaga. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang kaluluwang nagniningning sa gitna ng dilim. Noon ay tagsibol at ang hardin ng Windsor ay puno ng mga rosas. Nakita niya si Alexandra
na nakaupo sa isang sulok, lihim na nagpapakain ng mga mumo ng tinapay sa isang ibong may bali ang pakpak. Ang pag-iingat sa kanyang mga kamay, ang banayad na pagbulong niya sa wikang hindi maintindihan ni Trevor, ngunit ramdam ang pagmamahal, ay tumagos sa pusong matagal nang naging bato dahil sa mga tuntunin ng palasyo. Noon pa man, alam na ni Trevor na ang babaeng ito ay may taglay na kabutihang hindi kayang bilhin ng ginto. Bumalik ang diwa ni Trevor sa kasalukuyan nang makita niya ang isang patak ng luha na muling kumawala sa mga mata ni Alexandra. Lumapit siya. Binaliwala ang mapanirang tingin ni Madame Beatrice na nakatayo sa di kalayuan. Kinuha ni Trevor ang isang panyong sutla mula sa kanyang bulsa at, sa harap ng lahat, ay dahan-dahang pinunasan ang pisngi ng dalaga. Ang haplos ng kanyang mga daliri, bagamat mabilis, ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panandaliang init sa nanlalamig na katawan ni Alexandra. Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Mariing pahayag ni Trevor, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. But Your Highness, the evidence? Pagkontra ni Beatrice, ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. The watch was in her room. Nanalo na ang katotohanan. Tumingin si Trevor kay Beatrice nang may matinding pandidiri. Alam niya ang laro ng mayordoma. Alam niya kung paano nito minamanipula ang lahat para mapanatili ang kapangyarihan sa loob ng mansyon. Humarap siya sa mga pulis. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi mabubuwag. The evidence is flawed, panimula ni Trevor. Huminga siya ng malalim. Isang desisyong alam niyang magpapabago sa kanyang buhay at reputasyon bilang isang tagapagmana. Hindi siya maaaring magnakaw sa oras na sinasabi niyo dahil sa buong oras na nawawala ang relos, ang babaeng ito ay hindi umalis sa aking tabi. Isang mabilis na singhap ang kumawala sa mga labi ni Beatrice. Ang mga pulis ay nagkatinginan, naguguluhan sa biglaang revelasyon. Maging si Alexandra ay napaangat ng tingin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas sa gulat. Alam niyang isang kasinungalingan ang sinabi ni Trevor. Alam niyang noong mga oras na yon ay mag-isa siyang naglalaba sa basement, malayo sa presensya ng prinsipe. Your Highness, what are you saying? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay namumutla na ngayon. Are you claiming that she was with you? Inside your private quarters? Tumingin si Trevor ng diretso sa mga mata ni Alexandra. Isang tingin na tila humihingi ng tawad at nangangako ng proteksyon sa parehong pagkakataon. Isang sakripisyo ito para sa kanyang dangal, ngunit handa siyang itapon ang lahat para sa isang taong walang kalaban-laban. Exactly, sagot ni Trevor. Ang bawat salita ay malinaw at walang pag-aalinlangan. She was with me, at kung itutuloy niyo ang paratang na ito, kailangan niyo ring dumaan sa akin. Now, release her at iwan niyo kami. Dahan-dahang pinaluwag ng mga pulis ang pagkakahawak sa mga braso ni Alexandra. Ang tunog ng bakal na naglalapat habang tinatanggal ang mga posas ay tila isang awit ng kalayaan. Ngunit para kay Alexandra, ito ay simula ng isang mas malalim na gulo. Habang papaalis ang mga opisyal at ang isang nanggagalaiting Beatrice, naiwan ng dalawa sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Alexandra at ang malayo at mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Bakit niyo po ginawa yon? Tanong ni Alexandra. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sisirain niyo po ang pangalan niyo para sa isang katulong na katulad ko. Humakbang palapit si Trevor, sapat na para maamoy ni Alexandra ang bango ng kanyang sandalwood na pabango. Inabot ni Trevor ang kamay ng dalaga, pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang paraang tila ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Dahil mas pipiliin kong mawala ang korona ko kaysa mawala ang kaisa-isang tao na nagturo sa akin
kung paano muling tumibok ang puso ko, sagot ni Trevor. Ngunit bago pa man makasagot si Alexandra, isang anino ang muling gumalaw sa dulo ng pasilyo. Isang pamilyar na tunog ng mga yabag ang papalapit, hindi yabag ng isang katulong, kundi yabag ng isang taong may dalang balitang dudurog sa lahat ng kanilang plano. Isang boses mula sa dilim ang nagsalita. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon, Trevor? Hindi mo pa kilala kung sino talaga ang babaeng itinatago mo. Ang akala mo ba ay natatapos ang lahat sa isang pagtatanggol, Trevor? Ang babaeng iyan ay isang bukas na aklat ng mga lihim na hindi mo pa nababasa. Lumabas mula sa dilim si Madam Beatrice, hawak ang isang piraso ng lukot na papel. Hindi ito ang relos, kundi isang lihim na talaan ng mga utang ng pamilya ni Alexandra sa Pilipinas. Ang bawat numero sa papel na yon ay tila mga kadenang muling pumulupot sa leeg ng dalaga. Sa bawat hakbang ng mayordoma, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala, isang hudyat na ang kalayaang ibinigay ni Trevor ay may kalakip na mas mataas na presyo. Your Highness, look at this! Mariing utos ni Beatrice habang ipinapakita ang papel. Libo-libong pounds ang kailangan ng pamilya niya. Saan kukuha ng ganoong kalaking pera ang isang hamak na katulong? Hindi ba't mas lohikal na isiping ang pagnanakaw, ang tanging paraan niya para maisalba ang mga mahal niya sa buhay? Ang awa mo, Trevor, ay ginagamit niya para pagtakpan ang kanyang dumi. Naramdaman ni Alexandra ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng bakal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na ang bawat sentimong ipinapadala niya ay galing sa sariling pawis, sa paglaktaw ng bawat pagkain, at sa pagtitiis sa ginaw ng gabi na walang sapat na kumot. Ngunit ang katotohanan ng kanyang kahirapan ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang boses. Sa harap ng mga aristokrata, ang pangangailangan ay laging napagkakamalang kasalanan. Umalis ka na, Beatrice. Ang malamig na utos ni Trevor. Hindi niya tiningnan ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa namumutlang mukha ni Alexandra. Hindi nabibili ng pera ang dangal ng isang tao. At hindi dahil kailangan niya ng tulong ay magnanakaw na siya. Nang makaalis ang mayordoma na may bakas ng pait sa kanyang mga labi, dinala ni Trevor si Alexandra sa isang maliit na silidaklatan. Doon, ang amoy ng mga lumang libro at ang init mula sa fireplace ay nagbigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit para kay Alexandra, ang bawat marangyang kagamitan sa loob ng silid ay tila nanunumbat sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa nanay mo? Tanong ni Trevor. Ang kanyang boses ay puno ng malumanay na pag-aalala. Dahil ang utang na loob ko sa inyo ay hindi na dapat dagdagan pa ng awa. Mahal na prinsipe, sagot ni Alexandra. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan. Ang pamilya ko, sila ang dahilan kung bakit ako narito. Ang bawat hirap dito ay tila wala lang kapag naiisip kong makakabili sila ng gamot. Pero ngayon, dahil sa nangyari, baka pati ang trabahong ito ay mawala pa sa akin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone ay bumasag sa katahimikan. Kinuha ito ni Alexandra mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan ng kanyang kapatid na si Bunso ang nakasulat sa screen. Sa isang iglap, tila bumalik ang kanyang diwa sa kanilang munting barong-barong sa tondo, kung saan ang tanging yaman nila ay ang pagmamahalan sa gitna ng gutom. At ang boses ng kanyang kapatid sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Si nanay, isinugod po ulit sa ospital. Kailangan daw po ng down payment para sa operasyon bukas. Sabi nila, kung wala tayong maibibigay, ililipat siya sa hallway. Ate, natatakot ako. Ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tila isang karayom na direktang tumutusok sa puso ni Alexandra. Ang kanyang mga luha, na kanina pa pinipigilan, ay tuluyan ng bumuhos, mainit at hindi mapigilan.
Napasandal siya sa pader. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Ang kawalan ng kapangyarihan ay tila isang malalim na balon na unti-unting lumalamon sa kanya. Saan siya kukuha ng pera? Ang kanyang huling sahod ay kinuha ni Beatrice bilang security deposit dahil sa nagaganap na investigasyon. Anong problema? Tanong ni Trevor na agad lumapit at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang nanay ko. Ang tanging nasabi ni Alexandra bago siya tuluyang humikbi sa dibdib ng prinsipe. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan ng isang alipin at isang maharlika ay gumuho. Ang tanging natira ay dalawang kaluluwang naghahanap ng kakapitang pag-asa. Niyakap siya ni Trevor ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangakong hindi siya pababayaan. Ngunit sa likod ng pintuan ng silid, isang pares ng mga mata ang nakamasid. Si Clara, isa sa mga katulong na matagal nang nagnanais na mapalapit kay Trevor, ay nakasaksi sa lahat. Ang selos ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang pabalik si Alexandra sa kanyang silid upang mag-ayos, isang sobrang puti ang nakasingit sa kanyang pinto. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang susi at isang maikling sulat na nakasulat sa Tagalog. Kung gusto mong maligtas ang nanay mo, pumunta ka sa lumang bodega sa likod ng mansyon mamayang hating gabi. May paraan para makuha mo ang perang kailangan mo nang hindi nalalaman ng prinsipe. Ang kaba sa dibdib ni Alexandra ay tila isang mabilis na tambol. Alam niyang ito ay maaring isang patibong, isang panganib na maaaring tuluyang sumira sa kanya. Pero sa isip niya, naririnig niya ang iyak ng kanyang kapatid at ang hirap ng kanyang nanay. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga panalangin? O ito ang simula ng isang mas madilim na bangungot na tuluyang maghihiwalay sa kanila ni Trevor? Hindi kailangan ng matatalim na kutsilyo para pumatay ng dangal. Sapat na ang malalamig na tingin at mga bulong na puno ng lason. Habang naglalakad si Alexandra sa mahabang pasilyo patungo sa kusina, tila ang bawat anino sa dingding ay bumubulong ng kanyang pangalan ng may halong pangungutya. Ang Windsor Mansion, na dati ay tila isang palasyo ng pag-asa, ay naging isang piitan ng mapanghusgang mga mata. Sa loob ng kusina, ang amoy ng bagong luto na tsaa at mainit na kape ay hinaluan ng tensyong tila kuryenteng dumadaloy sa hangin. Pagpasok pa lamang ni Alexandra, biglang tumahimik ang lahat. Ang tawanan ni Clara at Elena ay napalitan ng mapait na ngiti. Ang tunog ng paglalapag ng mga tasa sa lamesa ay naging mabigat at may kasamang banta. Ayan na pala ang paboritong alipin ng prinsipe. Ang malakas na sabi ni Clara. Sapat na para marinig ng lahat ng naroroon. Akala ko ba ay nasa kulungan na ang mga magnanakaw? Pero mukhang may iba pang ninanakaw ang isang ito, bukod sa relos, ang atensyon ng taong hindi naman niya kauri. Clara, wala akong ginagawang masama. Mahinang sagot ni Alexandra. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses habang kinukuha ang kanyang gamit sa panlinis. Nandito ako para magtrabaho, tulad ninyo. Magtrabaho o mangakit? Mabilis na hirit ni Elena habang lumalapit. Nakita ka namin kagabi, Alexandra. Huwag kang magmalinis. Ang isang tulad mo ay hindi nararapat na yakapin ng isang maharlika. You're just a cheap Filipina who's trying to climb the social ladder through her tears. Naramdaman ni Alexandra ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang bawat salita ay tila isang talsik ng asidong tumatagos sa kanyang balat. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na ang yakap na yon ay hindi landi, kundi isang huling hantungan ng isang taong lunod na sa problema. Ngunit sa mundong ito, ang katotohanan ay laging natatalo ng masarap na kwento. Habang naglalakad si Alexandra dala ang isang tray ng mainit na kape, sinadya ni Clara na iunat ang kanyang paa.
Ang tunog ng pagkadapa ni Alexandra at ang pagkabasag ng mga porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang mainit na likido ay tumalsik sa kanyang uniforme, nag-iiwan ng mapulang mantsa sa kanyang dibdib at hapdi sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang tawanan ng kanyang mga kasamahan na tila isang koro ng mga demonyo sa kanyang pandinig. Oops, clumsy, ani Clara, habang nakatitig sa naghihirap na si Alexandra na sinusubukang pulutin ang mga basag na piraso. Ganyan talaga, kapag masyadong mataas ang pangarap, madaling madapa. Sa gitna ng kanyang pagluha habang nakaluhod sa sahig, naramdaman ni Alexandra ang bigat ng sobre sa kanyang bulsa, ang sulat na nag-aanyaya sa kanya sa bodega. Ang bawat pangungutya ni Clara ay tila isang tulak sa kanya patungo sa panganib. Kung wala siyang kakampi rito, kung ang lahat ay handa siyang tapakan, ano pa ang halaga ng pagsunod sa mga panuntunan? Matapos ang mahabang oras ng paglilinis, dumaan si Alexandra sa tapat ng silid ni Trevor para ibalik ang ilang mga gamit. Ngunit huminto siya nang makita ang pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya si Clara. Hindi ito naglilinis. Ang dalaga ay nakatayo sa tapat ng lamesa ni Trevor. Hawak ang isang gintong susi na may tatak ng Windsor. Ang mukha ni Clara ay puno ng pagnanasa at takot. Isang ekspresyong hindi para sa isang tapat na katulong. Mabilis na nagtago si Alexandra sa likod ng malaking florera nang lumabas si Clara na palingon-lingon sa paligid. Bakit hawak ni Clara ang susi sa pribadong vault ng prinsipe? Ang kaba sa dibdib ni Alexandra ay lalong tumindi. May malaking balak ang mga taong nakapaligid sa kanya at siya ang ginagamit na pain. Ang katanungan ay hindi na kung pupunta ba siya sa bodega, kundi kung may babalikan pa ba siyang dangal pagkatapos ng gabing ito. Habang palubog ang araw at unti-unting bumabalot ang kadiliman sa mansyon, hinawakan ni Alexandra ang kanyang rosaryo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong alam niyang maaaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak o ang tanging paraan para maisalba ang kanyang nanay. Bakit nasa kamay ng isang selosang katulong ang susi ng kinabukasan ng prinsipe at ano ang koneksyon nito sa misteryosong alok na natanggap ni Alexandra? Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa naglalakihang bintana ng silid-aklatan ng Windsor na nag-iiwan ng mga pilak na guhit sa sahig na gawa sa madilim na kahoy. Sa loob ng dambuhalang silid na yon, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga pahina ng libro at ang malayo at banayad na huni ng hangin sa labas. Para kay Alexandra, ang silid-aklatan ng kanyang naging kanlungan, isang lugar kung saan ang amoy ng luma at alikabok ay mas mabuti pa kaysa sa malupit na amoy ng pangungutya sa kusina. Habang maingat niyang inaayos ang mga naglalakihang volume ng kasaysayan, naramdaman ni Alexandra ang hapdi sa kanyang kamay. Ang paso mula sa mainit na kape kanina ay nagsimula ng mamula at kumirot. Pinagmasdan niya ang kanyang palad at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat sugat sa kanyang katawan ay tila isang mapa ng kanyang mga sakripisyo. Bawat isa ay may nagkwento ng pagtitiis para sa pamilyang libu-libong milya ang layo. Bakit gising ka pa? Ang malalim at malumanay na boses ni Trevor ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na diwa ni Alexandra. Halos mabitawan ng dalaga ang hawak na libro sa gulat. Nakatayo ang prinsipe sa pagitan ng dalawang matatayog na estante. Hindi suot ang kanyang mabigat na royal coat, kundi isang simpleng puting polo lamang na bahagyang nakabukas ang unang dalawang butones. Mukha itong pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag. Mahal na prinsipe, inaayos ko lang po ang mga gamit na hindi ko natapos kanina. Pabulong na sagot ni Alexandra habang mabilis na itinatago ang kanyang sugataang kamay sa likod ng kanyang apron. Hindi sumagot si Trevor. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa maramdaman ni Alexandra
Ang init na nagmumula sa katawan nito. Kinuha ni Trevor ang libro mula sa mga kamay ng dalaga at inilapag ito sa mesa nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sa isang mabilis ngunit banayad na pagkilos, hinawakan ni Trevor ang braso ni Alexandra at dahan-dahang hinila ang kanyang itinatagong kamay. Isang mahinang singhap ng galit ang kumawala sa mga labi ni Trevor nang makita ang mapulang paso sa balat ng dalaga. Sino ang may gawa nito? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pait na tila siya mismo ang nasasaktan. Wala po. Aksidente lang po ito. Pagsisinungaling ni Alexandra. Kahit na ang totoo, ay naririnig pa rin niya ang tawanan ni Clara sa kanyang isipan. Don't lie to me, Alexandra. Pabulong na utos ni Trevor. Inilabas niya ang isang maliit na lalagyan ng ointment mula sa kanyang bulsa. Tila ba hinahanap talaga niya ang dalaga para ibigay ito. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang ipinahid ang gamot sa sugat ni Alexandra. Ang bawat haplos ni Trevor ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang balat ng dalaga ay yari sa pinakamarupok na porselana. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng isang prinsipe at ng isang katulong ay naglaho. Ang kaba sa dibdib ni Alexandra ay napalitan ng isang kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa mukha ni Trevor, ang matangos nitong ilong, ang matitigas na linya ng kanyang panga, at ang mga matang puno ng katapatan. Sa Pilipinas! Panimula ni Alexandra, ang kanyang boses ay tila isang awit ng alaala. Kapag may sugat kami, ang nanay ko ay naglalagay lang ng dinikdik na dahon. Simple lang ang buhay namin doon. Walang ganitong kalalaking bahay. Walang mga gintong kagamitan. Pero bawat gabi, sabay-sabay kaming kumakain sa ilalim ng mga bituin. Masaya kami, kahit sa hirap. Napangiti si Trevor, isang ngiting hindi nakikita ng publiko. Minsan, mas gusto ko ang buhay na sinasabi mo. Dito, ang bawat pader ay may tenga. Ang bawat kilos ko ay may nakasulat na tuntunin. Ang Windsor ay maganda. Pero madalas, ito ay isang napakalamig na lugar. Habang inaabot ni Alexandra ang isang libro, sa pinakataas na bahagi ng estante, bahagyang nawalan siya ng balanse. Agad siyang sinalo ni Trevor. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na pumulupot sa bewang ng dalaga para hindi ito mabuwal. Ang kanilang mga katawan ay halos magkadikit. At sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ni Alexandra ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ni Trevor na tila sumasabay sa sarili niyang kaba. Ang amoy ng sandalwood mula kay Trevor ay lumunod sa pandama ni Alexandra. Tumingala siya at sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha, nararamdaman niya ang mainit na hininga ng prinsipe sa kanyang mga labi. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanila palapit sa isa't isa. Isang pagkauhaw sa pag-ibig na matagal na nilang pilit na ikinukubli. Alexandra, bulong ni Trevor, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais at lungkot. I wish things were different. I wish I could protect you from everything. Dahan-dahang itinaas ni Trevor ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Alexandra, bago ito dahan-dahang dumulas sa batok ng dalaga. Ang kanyang mukha ay unting lumapit, at sa isang sandaliin ng purong kahinaan at katapangan, naramdaman ni Alexandra ang malambot na dampi ng mga labi ni Trevor sa kanyang noo. Isang halik na puno ng paggalang, pangako, at isang lihim na pag-ibig na hindi kailanman dapat mabuo. Ngunit ang mahikang iyon ay biglang nabasag nang maalala ni Alexandra ang oras. Malapit na ang hating gabi. Ang bodega, ang susi ni Clara, ang operasyon ng kanyang nanay. Mabilis siyang kumala sa yakap ni Trevor, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Kailangan ko na pong umalis. Ang mabilis niyang paalam habang hindi makatingin ng diretso sa prinsipe. Wait, Alexandra, tawag ni Trevor. Ngunit mabilis nang tumakbo ang dalaga palabas ng silid-aklatan. Bit-bit ang isang sikretong mas mabigat pa sa anumang libro sa silid na yon. Habang naglalakad si Alexandra,
patungo sa madilim na bodega sa likod ng mansyon. Ang bawat yabag niya sa tuyong damo ay tila isang babala. Hindi niya alam na sa likod ng isang puno, isang anino ang nakamasid, isang taong may hawak na kamera at isang mapanirang balak na magwawakas sa lahat ng pangarap na binuo nila ni Trevor sa loob ng silid-aklatan. Sino ang naghihintay sa kanya sa loob ng bodega? At handa ba si Alexandra na itaya ang kanyang bagong natagpuang pag-ibig para sa kaligtasan ng kanyang ina? Ang lamig ng hating gabi ay tila mga karayom na tumatagos sa manipis na suot ni Alexandra habang binabaybay niya ang madilim na landas patungo sa lumang bodega. Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga sapatos ay tila isang babala na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa malayo, ang Windsor Mansion ay tila isang dambuhalang bantay na puno ng mga lihim. Ang mga bintana nito ay parang mga matang nakamasid sa bawat malinyang hakbang. Pagdating niya sa harap ng bodega, ang amoy ng luma at kinalawang na bakal ay sumalubong sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at ang tunog ng pagpihit ng mga lumang bisagra ay umaling-awngaw sa kabuuan ng tahimik na gabi. Sa loob, ang kadiliman ay tila isang buhay na nilalang na naghihintay sa kanya. Nandito na ako, pabulong na sabi ni Alexandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nasaan ang perang ipinangako niyo? Para sa nanay ko. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng mga naglalakihang kahon. Hindi ito si Clara, kundi isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may takip ang mukha. Inabot nito ang isang makapal na sobrang kulay kape. Ang kaba sa dibdib ni Alexandra ay nahaluan ng isang desperadong pag-asa. Narito ang halagang kailangan mo. Ang paos na boses ng lalaki ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Pero may kailangan kang gawin. Itago mo ito sa loob ng iyong balikbayan box. Huwag mong bubuksan. Huwag mong ipapakita kahit kanino. Bukas ng gabi, kukunin ko ito at doon mo matatanggap ang buong kabayaran. Dahil sa sobrang pagmamadali at ang imahe ng kanyang inang naghihirap sa ospital, hindi na nag-isip ng malalim si Alexandra. Kinuha niya ang sobre at mabilis na bumalik sa kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong. Maingat niyang binuksan ang kanyang balikbayan box, ang kahon, na naglalaman ng mga lumang damit, mga delata, at mga simpleng regalo na uuntunti niyang iniipon para sa kanyang pamilya. Itinago niya ang sobre sa ilalim ng isang makapal na kumot na nakatupi roon. Ngunit bago pa man niya maisara ang kahon, isang malakas na kalampag sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng kanyang silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay sinundan ng pagpasok ni Madam Beatrice, kasama ang dalawang opisyal ng seguridad ng mansyon at ang umiiyak na si Clara. Ang liwanag mula sa mga flashlight ay tila mga mapanuring mata na humahalughog sa bawat sulok ng munting mundo ni Alexandra. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Alexandra habang pilit na humaharang sa harap ng kanyang kahon. Huwag ka nang magkaila, Alexandra. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng takot. Nakita kitang pumasok sa bodega at may dalang nakaw na gamit mula sa vault ni Prince Trevor. Hindi totoo yan. Ang giit ni Alexandra. Ngunit ang kanyang boses ay lunod na sa takot. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ng mga opisyal si Alexandra sa tabi. Dahan-dahang lumapit si Beatrice sa balikbayan box, ang simbolo ng lahat ng pangarap at pagtitiis ng dalaga. Gamit ang kanyang mga kamay na may suot na puting guwantes, hinalughog ng mayordoma ang loob nito. Itinapon niya sa sahig ang mga dilatang maingat na binili ni Alexandra, ang mga tsokolate para sa kanyang kapatid, at ang mga damit na baon pa niya mula sa Pilipinas. Ang bawat gamit na bumabagsak sa sahig
ay tila isang piraso ng pagkatao ni Alexandra na dinudurog hanggang sa matagpuan ni Beatrice ang sobrang kulay kape. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing lamig ng yelo nang ilabas ni Beatrice ang nilalaman ng sobre. Sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight, kuminang ang isang dambuhalang hiyas na kulay berde, ang Windsor Emerald, ang pinakaingat yaman na alahas ng pamilya na nagkakahalaga ng milyon-milyong pounds. Isang alipin na naging magnanakaw. Ang malamig na sabi ni Beatrice habang nakatitig ng may pangungutya kay Alexandra. Ang hiyas na ito ay simbolo ng karangalan ng Windsor at natagpuan ito sa loob ng iyong maruming kahon. Hindi sa akin yan. Inilagay lang yan dyan. Ang sigaw ni Alexandra. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos habang nakaluhod siya sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Trevor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang sakit habang nakatingin sa hiyas na hawak ni Beatrice at sa naghihirap na si Alexandra sa sahig. Ang tiwalang binuo nila sa loob ng silid-aklatan ay tila isang salamin na biglang nabasag sa libu-libong piraso. Trevor, maniwala ka. Ang pagmamakaawa ni Alexandra, ngunit ang prinsipe ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim at madilim na kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang mga opisyal kay Alexandra at hinawakan ang kanyang mga braso ng marahas. Habang hinihila siya palabas, tumama ang kanyang paningin sa mga gamit niya sa sahig, ang mga pasalubong na hindi na makakarating sa Pilipinas, ang mga pangarap na nauwi sa abo. Ano ang mas masakit? Ang malamig na bakal ng mga posas sa kanyang mga kamay o ang katotohanang sa harap ng ebidensya, maging ang taong mahal niya ay tila wala nang mahanap na dahilan para maniwala sa kanya. Ang bawat tunog ng bakal na naglalapat sa pintuan ng selda ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa loob ng maliit at madilim na silid na yon, ang amoy ng lumang semento at amag ay tila sumasakal kay Alexandra. Nakaupo siya sa isang manipis na katre, ang kanyang mga binti ay nakatiklop, at ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Ang ginaw ng gabi sa London ay hindi maikukumpara sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa pagkayod, paglalaba, at paglilingkod ng may katapatan. Ngayon, ang mga kamay na yon ay tila marumi sa paningin ng mundo. Ang bawat sandali ng kanyang pananatili sa Windsor Mansion ay tila isang panaginip na nauwi sa isang malupit na bangungot. Naalala niya ang mukha ni Trevor bago siya tuluyang inilayo ng mga pulis. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o mura. Ang hindi paggimik ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso ay isang uri ng pagtataksil na unti-unting pumapatay sa kaluluwa. Isang matandang babaeng pulis ang lumapit sa rehas. Ang tunog ng kanyang mga susi ay nagbigay ng panandaliang ingay sa tahimik na paligid. Inabutan siya nito ng isang basong tubig, ngunit hindi magawang igalaw ni Alexandra ang kanyang mga daliri. May tumawag para sa iyo mula sa Pilipinas, ang malamig na sabi ng pulis sa wikang Ingles. Pero dahil sa bigat ng paratang sa iyo, hindi ka pwedeng gumamit ng telepono. Sabi lang nila, kailangan ka na ng pamilya mo. Ang operasyon ng nanay mo ay hindi matutuloy dahil walang pambayad. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang alon na tumama sa dibdib ni Alexandra. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang hininga ay naging kapos. Ang desperasyon ay tila isang laso na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Nasaan ang Diyos sa sandaling ito? Nasaan ang katarungang ipinangako sa mga taong nagsisikap ng tapat? Kinuha niya ang kanyang rosaryo mula sa bulsa, ang kaisa-isang bagay na natira sa kanya matapos wasakin ni Beatrice ang kanyang balikbayan box. Mahigpit niya itong hinawakan
hanggang sa bumaon ang mga butil sa kanyang palad. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang tahimik at basag na hikbi. Kinabukasan, ang pintuan ng selda ay muling bumukas. Inasahan ni Alexandra na si Trevor ang kanyang makikita na may dalang paliwanag o kahit man lang isang tingin ng pag-asa. Ngunit ang pumasok ay si Madam Beatrice. Ang kanyang muka ay balot ng isang mapait na tagumpay at ang kanyang tindig ay tila isang reyna ng kadiliman. "Huwag ka nang umasa, Alexandra," panimula ni Beatrice habang nakatayo sa labas ng rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Ang prinsipe ay wala na rito. Sa utos ng Nukong Tuk, siya ay dinala na sa Scotland para simulan ang paghahanda sa kanyang ikakasal sa Lady of Hampshire, isang aristokrata, isang kaurin niya. Ang pagkakamali niyang protektahan ka ay ituturing na lamang na isang panandaliang pagkabaliw. "Hindi totoo yan," pabulong na sagot ni Alexandra, kahit na nararamdaman niyang gumuho na ang huling piraso ng kanyang pag-asa. "Totoo ang lahat, iha," patuloy ni Beatrice. Ang boses ay tila isang ahas na bumubulong ng kamatayan. "At tungkol sa iyong nanay, balita ko ay pinalabas na siya ng ospital dahil sa kakulangan ng pondo. Nakakalungkot, hindi ba? Namamatay ang pamilya mo habang ikaw ay nabubulok dito dahil sa kasalanang ikaw mismo ang gumawa. Pinagkatiwalaan ka, pero ang dumi ng iyong pinagmulan ang nanalo." Nang umalis si Beatrice, naiwan si Alexandra sa gitna ng isang matinding kawalan. Ang mundo ay tuluyan ng tumalikod sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at ang lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang liwanag ay nakatakda ng ikasal sa iba. Ang bawat pangarap na binuo niya sa ilalim ng mga bituin ng Windsor ay tila mga abo na tinangay ng hangin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig ng selda. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang katotohanang siya ay nag-iisa sa gitna ng laban. Sa katahimikan ng gabi, isang boses mula sa katabing selda ang narinig niya. Isang boses na pamilyar. Isang boses na hindi niya inaasahang makikita sa lugar na ito. "Alexandra, huwag kang susuko. Hindi mo alam kung sino ang tunay na naglagay sa iyo rito. Pero hindi pa tapos ang laban." Napatingin si Alexandra sa madilim na sulok ng katabing selda. Sino ang taong ito na tila alam ang lahat ng nangyari? At bakit tila may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng Windsor Emerald na hindi pa niya natutuklasan? Bawat patak ng ulan dito sa Scotland ay tila isang sumbat sa aking budhi, Alexandra. Habang ako ay pinaliligiran ng mga aristokratang walang pakialam sa mundo, ikaw ay nagdurusa sa dilim dahil sa aking kahinaan. Nakatitig si Trevor sa malawak at mahamog na lupain ng kanilang rest house sa Scotland, ngunit ang kanyang isipan ay libu-libong milya ang layo. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang panyong ginamit niya para punasan ang mga luha ni Alexandra noon. Ang amoy ng sampagita at pag-asa na dating taglay ng dalaga ay tila nananatili pa rin sa telang yon. Isang masakit na paalala ng kanyang pananahimik nang dalhin ang dalaga ng mga pulis. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng basag na kristal, matalas, masakit at mahirap buuin muli. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ang bawat dagundong ng kulog ay tila boses ni Alexandra na humihingi ng tulong. Hindi makakain at hindi makatulog ang prinsipe. Ang bawat marangyang pagkaing inihahain sa kanya ay tila lasang abo. Ang kanyang katawan ay narito sa Scotland, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakapiit kasama ng dalagang kanyang sinumpaang lilingapin. Hindi ito ang tamang landas, bulong ni Trevor sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Ang koronang ito ay walang halaga kung ang bawat hiyas nito ay nabahiran ng dugo ng isang inosenteng tao. Mabilis na kumilos si Trevor. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang personal na aide, lihim siyang bumalik sa London nang hindi nalalaman ng Nukong Tuk.
Sa gabi ng kanyang pagbabalik sa Windsor Mansion, hindi siya dumaan sa harapang pinto. Tinahak niya ang mga pasilyong tanging mga katulong lamang ang gumagamit. Doon, sa madilim na sulok ng laundry area, hinarap niya si Clara. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol kay Clara. Nanlaki ang mga mata ng katulong nang makita ang prinsipe. Hindi ang malumanay na Trevor na kilala niya, kundi isang lalaking handang pumatay gamit ang kanyang mga tingin. Clara, ang malamig na boses ni Trevor ay tila isang talim ng yelo. Alam ko ang ginawa niyo. Alam ko ang tungkol sa susi. Ang tanging katanungan ko na lang ay ito. Gusto mo bang sumama kay Beatrice sa kulungan? O sasabihin mo sa akin ang buong katotohanan ngayon din? Nanginig ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang mga labi ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa kanyang laylayan. Mahal na prinsipe, wala po akong kinalaman. Si Madam Beatrice po. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Ang mariing bulyaw ni Trevor, sapat na para manginig ang mga gamit sa loob ng silid. May kapatid ka rin sa Pilipinas, hindi ba? Iniisip mo ba kung anong mangyayari sa kanila kapag nalaman ng lahat na ikaw ay isang kasabwat sa isang dambuhalang krimen? Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking nagbigay ng sobre kay Alexandra sa bodega? Dahil sa takot at sa bigat ng konsensya, bumagsak si Clara sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng pagsisisi. Inamin niya ang lahat. Ang plano ni Beatrice na itanim ang emerald, ang pagkuha sa susi ng vault, at ang pag-upa sa isang lalaking nagngangalang Julian na dati ring tauhan sa mansyon na tinanggal ni Beatrice at binayaran para bitagin si Alexandra. Samantala, sa loob ng selda, ang misteryosong tinig mula sa katabing kwarto ay muling nagsalita. Ang pangalan ko ay Julian, Alexandra. Ako ang lalaking nagbigay sa iyo ng sobre sa bodega. Pinangakuan ako ni Beatrice ng pera para sa aking pamilya. Ngunit tulad mo, niloko rin niya ako. Ipinakulong niya ako rito sa ibang kaso para siguraduhing hindi ako makakapagsalita. Napatayo si Alexandra, ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa malamig na rehas. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Dahil ang konsensya ko ay hindi na makayanan ang makita kang nagdurusa para sa kasalanang ako ang may gawa. Sagot ni Julian, ang boses ay puno ng basag na emosyon. May itinatago akong recording sa ilalim ng isa sa mga tiles sa bodega. Nandoon ang boses ni Beatrice habang inuutusan akong bitagin ka. Iyon ang susi ng iyong kalayaan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng dambuhalang pinto ng istasyon ng pulis ay umalingaw-ngaw. Ang mga yabag ng sapatos ay mabilis at puno ng layunin. Hindi ito ang mga pulis. Isang pamilyar na boses ang sumigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ilabas niyo siya. Ngayon din, si Trevor. Dumating siya na may dalang mga dokumento at si Clara na nakayuko sa likuran. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang mas malaking panganib ang naghihintay. Sa labas ng istasyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada at sa loob nito ay si Madam Beatrice, hawak ang isang telepono. Gawin niyo na, ang utos ni Beatrice sa kabilang linya. Siguraduhin ninyong hindi makakarating ang babaeng yan sa Pilipinas. Tapusin niyo na ang lahat bago pa siya makalabas ng pintuang yan. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa rehas ay tila isang anghel na umaawit sa pandinig ni Alexandra. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling nakako sa sahig, tila hindi pa handang tanggapin ang kalayaang iniaalok. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong bakal at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mga mata. Dahilan para mapapikit siya ng bahagya. Sa gitna ng liwanag na iyon, isang anino ang tumayo, matikas, pamilyar, at puno ng pagsisisi. Alexandra, ang boses ni Trevor ay basag. Tila bawat pantig ay may kasamang dugo at luha. Hindi nakasagot ang dalaga. Pinagmasdan niya ang prinsipe na dahan-dahang lumalapit at lumuluhod sa kanyang harapan.
Binaliwala ang dumi at lamig ng semento sa loob ng selda. Hinawakan ni Trevor ang kanyang mga kamay na nanginginig at tila nawalan na ng buhay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit na dapat sanang nararamdaman ni Alexandra ay natunaw. Pinalitan ng isang matinding pagod na tila dambuhalang bundok na nakadagan sa kanyang balikat. Patawarin mo ako, bulong ni Trevor. Ang kanyang noo ay idinikit sa mga kamay ni Alexandra. Patawarin mo ako sa aking pananahimik. Patawarin mo ako sa pag-aalinlangan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa iyong masama. Mahal na prinsipe, ang nanay ko. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Alexandra, ang bawat salita ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalo. Kailangan ko nang umuwi. Wala na po akong pakialam sa hiyas, sa mansyon, o kahit sa dangal ko. Gusto ko lang makita ang nanay ko. Ligtas na ang nanay mo, Alexandra, sagot ni Trevor habang dahan-dahang itinatayo ang dalaga. Naipadala na ang pondo. Ang aking personal na doktor sa Maynila ang nangangalaga sa kanya ngayon. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo nababawi ang lahat ng ninakaw sa iyo. Habang inaalalayan ni Trevor si Alexandra palabas ng istasyon ng pulis, naramdaman ng dalaga ang muling pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi ito ang lakas ng isang alipin, kundi ang lakas ng isang babaeng dumaan sa apoy at nanatiling buo. Ngunit sa bawat hakbang nila patungo sa labasan, ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Naalala niya ang sinabi ni Julian tungkol sa recording sa bodega. Trevor? May itinatagong ebidensya si Julian sa bodega. Pabulong na sabi ni Alexandra. Iyon ang magpapatunay na si Beatrice ang nasa likod ng lahat. Tumango si Trevor. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Pinapunta ko na ang aking mga tauhan doon. Ngayong gabi, Alexandra, ang katotohanan ay hindi na magtatago sa dilim. Paglabas nila sa pintuan ng istasyon, sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang bawat anino sa kalsada ay tila may dalang banta. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Ang makina nito ay mahinang umuungal na tila isang hayop na naghihintay ng biktima. Naramdaman ni Alexandra ang biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Trevor. Sa sandaling iyon, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Isang lalaki ang bumaba mula sa itim na sasakyan, may hawak na kamera at mabilis na kumuha ng litrato sa kanilang dalawa. Isang litratong magmumukhang tumatakas ang isang magnanakaw kasama ang kanyang kasabwat na prinsipe. Go! Takbo! Sigaw ni Trevor habang hinihila si Alexandra patungo sa kanyang sariling sasakyan. Ang tunog ng mga sapatos na mabilis na tumatakbo sa semento ay sumabay sa malakas na pagtibok ng puso ni Alexandra. Nakasakay sila sa sasakyan ni Trevor bago pa man makalapit ang estranghero. Ngunit habang humaharurot sila palayo, nakita ni Alexandra sa side mirror ang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Hindi sila titigil, Trevor. Ani Alexandra, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim ng kalsada. Hindi titigil si Beatrice hanggat hindi ako tuluyang nawawala. Humarap si Trevor sa kanya. Ang isang kamay ay nananatili sa manibela, habang ang isa ay mahigpit na humawak sa kamay ni Alexandra. Kung kailangang kalabanin ko ang buong mundo para sa iyo, gagawin ko. You are no longer just a servant, Alexandra. You are the woman I will protect with my life. Ngunit sa kabila ng mga matamis na salita ng prinsipe, isang matinding lungkot ang bumalot kay Alexandra. Alam niyang habang kasama niya si Trevor, lalong malalagay sa panganib ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang utang na loob niya sa prinsipe ay tila naging isang gintong hawla na unt-unting sumasakal sa kanyang kalayaan. Nang makarating sila sa isang ligtas na hideout sa labas ng London, isang tawag ang tinanggap ni Alexandra. Ito ay mula kay Madam Beatrice. Akala mo ba ay nanalo ka na, Inday?
Ang boses ni Beatrice ay puno ng nakakangilong tawa. Tumingin ka sa balita. Bukas ng umaga, ang buong mundo ay maniniwalang ang prinsipe ng Windsor ay naging protektor ng isang kriminal. At kung gusto mong makitang humihinga pa ang kapatid mo sa Maynila, iwan mo si Trevor at sumuko ka sa akin. Nang mag-isa, napabitaw si Alexandra sa kanyang telepono. Ang bawat pangarap ng paghihiganti ay biglang naglaho, pinalitan ng isang masakit na realidad. Sa harap ng pagpili sa pag-ibig o sa buhay ng kanyang pamilya, alam ni Alexandra na isa lang ang maaari niyang tahakin. Paano iiwan ni Alexandra ang lalaking kaisa-isang nagmahal sa kanya kung ang kapalit ng kanyang pananatili ay ang dugo ng kanyang sariling pamilya? Ang katahimikan sa loob ng ligtas na bahay sa labas ng London ay tila isang mabigat na pasanin na nakadagan sa dibdib ni Alexandra. Sa labas, ang hamog ay uunti-unting lumalamon sa mga puno, habang sa loob, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliliit na ningas ng kandila sa gilid ng silid. Pinagmasdan ni Alexandra si Trevor na pansamantalang nakasandal sa sofa, pagod at hapo mula sa pakikipaglaban para sa kanya. Gusto niyang haplusin ang mukha ng prinsipe, gusto niyang sabihing huwag itong mag-alala. Ngunit ang boses ni Beatrice sa telepono ay tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Para sa pamilya ko, Trevor, gagawin ko ang lahat, kahit ang layuan ka. Pabulong na sabi ni Alexandra sa sarili habang ang kanyang mga luha ay muling naglalandas. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang kanyang maliit na bag, handang lisanin ng kaisa-isang lugar kung saan naramdaman niyang siya ay mahalaga. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang boses ang narinig niya mula sa madilim na sulok ng kusina. Huwag kang aalis, iha. Ang pagtakbo ay hindi kailanman naging sagot sa isang pusong naghahanap ng katarungan. Ito ay si Aling Rosa, ang matandang Pilipinang Vunoy o nurse, na dekada na ring naninilbihan sa pamilya Windsor. Siya ang tahimik na saksi sa lahat ng luha at hirap ni Alexandra sa loob ng mansyon. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng dignidad. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga sikretong matagal nang ibinaon sa limot. Aling Rosa, kailangan ko pong iligtas ang kapatid ko, ang nagmamakaawang sagot ni Alexandra. Si Beatrice, alam niya kung paano ako dudurugin. Alam ni Beatrice ang iyong kahinaan dahil hindi mo alam ang iyong tunay na lakas, Alexandra. Ani Aling Rosa habang iniaabot ang isang luma at kupas na litrato. Tignan mo ang lalaking ito. Sa litrato ay makikita ang isang batang lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang sundalo at sa tabi nito ay ang yumaong Duke ng Windsor, ang ama ni Trevor. Ang sundalo ay walang iba kundi si Jose, ang ama ni Alexandra. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ang alam lang niya ay isang simpleng manggagawa ang kanyang ama bago ito pumanaw. Ang tatay mo ay hindi lang basta driver o tauhan noon, Alexandra. Pagsisimula ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay tila isang naglalakbay na gunita. Noong panahon ng kaguluhan sa isang misyon sa Asya, iniligtas ni Jose ang buhay ng Duke. Isang bala ang dapat sana ay para sa Duke, ngunit sinalo ito ng iyong ama. Bago mamatay ang Duke, gumawa siya ng isang kasulatan, isang pangako na ang bawat supling ni Jose ay ituturing na bahagi ng pamilya Windsor na may karapatan sa proteksyon at bahagi ng kayamanan ng korona. Naramdaman ni Alexandra ang biglaang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang utang na loob, na akala niya ay sa kanya lamang, ay matagal na palang nabayaran ng dugo ng kanyang ama. Ikinubli ni Beatrice at nang nukongtuk ang kasulatang yon nang mamatay ang Duke. Patuloy ni Aling Rosa habang kinukuha ang isang maliit na susi mula sa kanyang kwintas. Dahil para sa kanila, ang isang dugong Maharlika ay hindi dapat magkaroon ng utang sa isang mahirap na Pilipino. Itinago nila ang katotohanan para manatili kang isang alipin sa sarili mong tahanan.
Dinala ni Aling Rosa si Alexandra sa isang lumang cabinet at binuksan ang isang lihim na compartment. Doon ay nakalagay ang isang dokumentong may selyo ng Windsor, may pirma ng yumaong Duke, at isang liham na puno ng pasasalamat. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila isang mitya na nagliyab sa puso ni Alexandra. Ang kanyang pagkatao na tila basahan sa paningin ni Beatrice ay may taglay palang karangalan na mas mataas pa sa anumang hiyas. Golden moment ang tawag sa sandaling ito. Ang pagkakataon na ang isang biktima ay naging tagapagmana ng katarungan. Hinawakan ni Alexandra ang dokumento at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na ako babalik kay Beatrice bilang isang aliping nagmamakaawa. Ani Alexandra. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Babalik ako bilang ang babaeng may hawak ng katotohanan na magpapabagsak sa kanyang kaharian. Eksaktong sa sandaling iyon, nagising si Trevor at lumapit sa kanila. Nakita niya ang dokumento sa kamay ni Alexandra. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, ngunit unti-unti itong napalitan ng isang mapait na pag-unawa sa kalupitan ng kanyang sariling pamilya. Alexandra, ito ang magpapalaya sa iyo, bulong ni Trevor habang hinahawakan ang balikat ng dalaga. Ngunit bago pa man sila makapagplano, isang mahinang tunog ng pag-vibrate ng telepono ang umalingaw-ngaw. Isang mensahe ang dumating sa screen ni Alexandra mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito ng kanyang kapatid na si Bunso, nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim na bodega. At sa likuran nito ay isang pamilyar na anino. Ang mensahe ay maikli, ngunit nakamamatay. May 15 minuto ka, Alexandra. Ang dokumento o ang buhay ng kapatid mo? Ang dokumentong hawak ni Alexandra ay ang kanyang tanging paraan para mabawi ang kanyang dangal, ngunit ang buhay ng kanyang kapatid ay nakasalalay sa isang mabilis na desisyon. Sa gitna ng labanang ito, ano ang mas matimbang? Ang katarungang matagal nang ipinagkait o ang dugong nagbubuklod sa kanyang pamilya? Ang bawat segundo sa orasan ay tila isang patak ng asidong tumutunog sa isipan ni Alexandra, kahit wala siyang naririnig na anumang tunog sa paligid. 15 minuto, isang maikling panahon na magpapasya kung ang kanyang kapatid ay mananatiling humihinga o ang dokumentong magbibigay sa kanya ng katarungan ay magiging abo. Nakatitig siya sa kupas na papel na hawak niya, ang huling habilin ng yumaong Duke. Ito ang tanging sandata niya. Ngunit sa harap ng buhay ng kanyang kapatid, tila ito ay naging isang walang saysay na piraso ng basura. Hindi ko kayang isakripisyo si Bunso. Trevor, pabulong na sabi ni Alexandra. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Kahit mabulok ako sa hirap, kahit manatili akong alipin habang buhay, huwag lang silang saktan. Huwag kang sumuko, Alexandra. Mariing sagot ni Trevor habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. May plano tayo. Pupunta tayo sa mansyon, hindi sa bodega. Ang punot dulo ng lahat ng ito ay hindi si Beatrice, kundi ang aking ina. Siya lang ang may kapangyarihang patigilin si Beatrice sa isang kompas ng kamay. Sa gitna ng panganib, dinala ni Trevor si Alexandra pabalik sa Windsor Mansion, hindi bilang isang bilanggo, kundi sa isang paraang tila isang mabilis na bagyong papasok sa gitna ng katahimikan ng palasyo. Binaliwala nila ang mga gwardiya, binaliwala ang mga mapanuring tingin ng mga tauhan. Direkta silang nagtungo sa silid ng Nukong Tuk, ang ina ni Trevor, ang babaeng itinuturing na reyna ng katigasan ng loob. Pagbukas ng dambuhalang pinto ng silid, ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang liryo ay sumalubong sa kanila. Nakaupo ang Nukong Tuk sa kanyang upuang pelus, tila isang estatwang walang pakiramdam habang nagbabasa ng isang dokumento. Dahan-dahan itong tumingin kay Alexandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri na tila nakakita ng isang maruming insekto sa kanyang malinis na silid. Trevor,
Bakit mo dinala ang magnanakaw na ito sa aking harapan? Ang malamig na tanong ng Nukong Tuk, ang boses ay tila isang talim ng yelo. Akala ko ay nasa Scotland ka na para sa iyong tungkulin. Dinala ko rito ang katotohanan, ina. Sagot ni Trevor habang inilalapag ang lumang dokumento sa lamesa. Ang katotohanang matagal ninyong ikinubli, ang utang ng pamilya Windsor sa ama ni Alexandra. Tumingin ang Nukong Tuk sa papel, ngunit hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa halip, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang piraso ng papel mula sa isang matandang ulyanin? Akala mo ba ay mababago nito ang katayuan ng babaeng ito? Isang katulong na may pangarap na maging prinsesa. Iyan ang nakikita ko, Trevor. Isang oportunistang ginagamit ang nakaraan para akyatin ang aming antas. Humakbang palapit si Alexandra. Sa gitna ng kanyang takot para sa kanyang kapatid, isang kakaibang tapang ang sumibol sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo sa loob ng bulsa. Humuhugot ng lakas sa bawat butil nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng Nukong Tuk. Isang bagay na kailanman ay hindi niya nagawa bilang isang alipin. Hindi po pera ang ninakaw ko, kundi ang pag-asa na may hustisya sa mundong ito. Ang boses ni Alexandra ay malinaw at buo. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang silid. Hindi ko po hangad ang inyong kayamanan o ang inyong korona. Ang tanging hiling ko lang ay ang ituring na tao. Isang taong may dangal na hindi nyo kayang bilhin. Ang ama ko ay ibinigay ang kanyang buhay para sa inyong pamilya. At ngayon, ang anak nyo ay ibinibigay ang kanyang puso sa akin. Sino po sa atin ang tunay na mahirap? Napatayo ang Nukong Tuk sagalit, ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng insultong naramdaman mula sa isang hamak na katulong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice. Ang kanyang mukha ay balot ng takot at pagkalito. Madam, ang mga pulis. Nasa labas na sila. Pautal-utal na, sabi ni Beatrice. At ang recording. Nakuha na nila ang recording sa bodega. Namilog ang mga mata ng Nukong Tuk. Tumingin siya kay Trevor na ngayon ay may hawak na ring telepono. Hindi lang recording sa bodega ang mayroon sila, ina. Naka-livestream ang bawat salitang binitawan nyo kanina tungkol sa pagtatago ng dokumento. Ang buong mundo ay nakikinig ngayon. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang kapangyarihang matagal ng hawak ng mga Windsor ay tila UN tunting naglalaho. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, biglang tumunog ang telepono ni Alexandra. Isang video call. Lumitaw sa screen si Bunso. Umiiyak at may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Sa likod niya ay isang lalaking nakatakip ang mukha, handang kalabit ang gatilyo. Pakawalan niyo si Beatrice at sunugin ang dokumento o sasabog ang bungo ng batang ito. Ang sigaw ng lalaki sa kabilang linya. Napasigaw si Alexandra sa sakit. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod habang nakatitig sa naghihirap na mukha ng kanyang kapatid. Ang tagumpay na abot kamay na nila ay biglang naging isang madugong patibong. Sa harap ng Nukong Tuk na tila nabuhayan ng loob, sa nakitang kahinaan ni Alexandra, isang matinding desisyon ang kailangang gawin. Iligtas mo ang kapatid ko, Trevor. Kalimutan mo na ang lahat. Ang huling sigaw ni Alexandra, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, sa tindi ng emosyon, mababawi pa ba ang katarungan kung ang bawat hakbang patungo rito ay may kabayaran na buhay ng isang mahal sa buhay? Ang bawat hikbi ni Alexandra ay tila isang punyal na humahati sa katahimikan ng silid ng Nukong Tuk. Ang imahe sa screen ng kanyang telepono, ang takot sa mga mata ni Bunso, at ang malamig na dulo ng baril na nakadikit sa sentido nito ay sapat na upang tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng dokumento, ang lahat ng kayamanan ng Windsor, at maging ang sarili niyang dangal ay wala ng halaga. Ibigay mo na ang gusto nila, Trevor. Pakawalan niyo na si Beatrice. Ang pagsusumamo ni Alexandra
Habang nakaluhod sa paanan ng prinsipe, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa binti nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Inayos niya ang kanyang nagusot na uniforme at tumingin ng may pagmamataas sa nukongtuk. Akala niya ay muli siyang nagtagumpay. Akala niya ay ang takot, ang muling maghahari sa loob ng Windsor Mansion. Ngunit hindi niya napansin ang isang mahalagang bagay. Ang boses ni Alexandra ay hindi lamang narinig sa loob ng silid na yon. Ang bawat salita ng pang-aapi at ang bawat banta sa buhay ng isang inosenteng bata ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon sa pamamagitan ng live stream na hindi pa rin pinuputol ni Trevor. Sa labas ng silid, ang tunog ng papalapit na mga yabag ay nagsimulang marinig. Hindi ito ang mabilis at maayos na martsa ng mga gwardya. Ito ay ang mabibigat at galit na hakbang ng mga taong matagal nang nagtiis sa dilim. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto. Hindi ang mga pulis ang pumasok, kundi sina Clara, Elena, at ang lahat ng mga katulong, kusinero at hardinero ng Windsor Mansion. Sa pangunguna ni Aling Rosa, ang kanilang mga muka ay hindi na bakas ang takot, kundi isang nagbabagang determinasyon. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na kani-kanilang mga kagamitan, mga walis, sandok, at mga susi, na tila ba ang mga ito ay mga sandata ng isang tahimik na revolusyon. Tama na, Madam Beatrice. Ang boses ni Aling Rosa ay mahinahon, ngunit may awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nakita namin ang lahat. Narinig namin ang lahat. Hindi na namin hahayaang madagdagan pa ang mga kasalanang ginagawa niyo sa pangalan ng pamilyang ito. Anong ginagawa ninyo rito? Bumalik kayo sa inyong mga trabaho. Ang bulyaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa galit at kaba. Ang aming trabaho ay maglingkod ng may dangal, hindi maging kasabwat sa pumatay ng bata. Matapang na sagot ni Elena, ang katulong na dati ay tumutuya kay Alexandra, ngunit ngayon ay may bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Alexandra at dahan-dahang inalalayan itong tumayo. Patawarin mo kami, Alexandra. Nabulag kami ng takot, pero hindi na ngayon. Sa gitna ng tensyon, muling tumunog ang telepono ni Trevor. Isang mensahe ang dumating mula sa mga awtoridad sa Pilipinas. Ang tunog ng pagdating ng mensahe ay tila isang hudyat ng bagong pag-asa. Huli na ang lahat, Beatrice, ani Trevor habang ipinapakita ang screen sa mayordoma. Ang iyong mga tauhan sa Maynila ay nasakote na ng mga pulis bago pa man nila makalabit ang gatilyo. Ligtas na ang kapatid ni Alexandra at ang lalaking kausap mo sa video call? Siya na mismo ang nagturo sa kuta mo rito sa London kapalit ng kanyang kaligtasan. Ang mukha ni Beatrice ay naging kasing puti ng papel. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang unti-unting lumulubog ang katotohanang ang kanyang kaharian ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang nukongtok naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang yari sa yelo habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Pumasok ang mga opisyal ng Scotland Yard sa silid. Ang tunog ng paglalapat ng mga posas sa mga pulso ni Beatrice ay tila isang matamis na himig ng katarungan para kay Alexandra. Habang hinihila si Beatrice palabas, tumigil ang mayordoma sa tapat ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pait, ngunit wala na ang kanyang kapangyarihan. Isang alipin, pabulong na, sabi ni Beatrice. Isang alipin lang ang nagpabagsak sa akin. Hindi po ako alipin, madam. Ang mahinahong sagot ni Alexandra habang hinahawakan ang kanyang rosaryo. Ako ay isang anak na nagmamahal at isang taong may dangal na hindi niyo kailanman naintindihan. Ang katarungan ay hindi pinipili ang kulay ng balat o ang kapal ng pitaka. Ito ay dumarating sa mga taong marunong maghintay at magtiis. Nang mailabas na si Beatrice, ang katahimikan ay bumalik sa silid. Ngunit ito ay isang uri ng katahimikang puno ng pag-asa.
Lumapit si Trevor kay Alexandra at sa harap ng kanyang ina at ng lahat ng mga kawani, dahan-dahan niyang niyakap ang dalaga. Ang init ng yakap na yon ay tila nagpawis sa lahat ng hirap at pasakit na dinanas ni Alexandra mula nang tumapak siya sa Windsor Mansion. Golden moment ang sandaling ito nang makita ni Alexandra ang mga dating kaaway na ngayon ay yumuyukod sa kanya, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa respeto. Ang pag-aalsa ng mga katulong ay naging simbolo na ang boses ng maliliit ay may kakayahang magpayanig sa matatayog na pader ng kawalan ng katarungan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, tumingin si Alexandra sa nukong-tuk. Alam niyang ang tunay na laban para sa kanyang kaligayahan kasama si Trevor ay hindi pa tapos. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap sa lahat, ang sakripisyo para sa pamilyang matagal na niyang ipinaglalaban. Paano ko ba pasasalamatan ang lahat ng ito, Trevor? Tanong ni Alexandra habang nakasandal sa dibdib ng prinsipe. Sa pamamagitan ng pagiging malaya, sagot ni Trevor. Dahil simula ngayong gabi, wala nang pader na maghihiwalay sa atin. Isang tanong ang nananatili sa isipan ni Alexandra habang pinagmamasdan ang bukang liwayway mula sa bintana ng mansyon. Handa na nga ba ang mundo na tanggapin ang isang alipin bilang isang kabahagi ng korona? O may mas matindi pang unos na naghihintay sa kanilang paglalakbay patungo sa Pilipinas? Gaano man kakinang ang mga hiya sa palasyong ito, Alexandra, hindi nito kayang punan ng puwang sa iyong puso na tanging yakap ng isang ina lamang ang makakagamot. Ang boses ni Trevor ay tila isang malumanay na hanging humahaplos sa buhok ni Alexandra habang sila ay nakatayo sa balkonahe ng mansyon. Sa baba, ang Windsor ay unti-unti nang nahihimbing sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga poste. Ngunit sa malayo, ang isipan ni Alexandra ay lumilipad patungo sa isang munting dampa sa Pilipinas. Hawak niya ang kanyang cellphone, pinagmamasdan ang larawan ng kanyang ina na himbing na natutulog sa ospital, maputla, payat, ngunit may bakas ng kapayapaan. Dahil alam nitong ligtas na ang kanyang mga anak, naramdaman ni Alexandra ang bigat ng tungkulin. Kahit malaya na siya sa mga paratang ni Beatrice, ang anino ng nukong-tuk ay nananatiling nakabantay. Alam niyang ang kanyang pananatili sa tabi ni Trevor ay magiging mitya lamang ng mas malaking gulo sa reputasyon ng prinsipe. Ang pag-ibig, sa gitna ng magkaibang mundo, ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaring maputol. Kailangan mong pumunta sa kanila, Trevor, pabulong na sabi ni Alexandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hindi sapat na pera lang ang ipinadala natin. Ang pamilya ko, kailangan nila ng proteksyon na tanging ikaw lang ang makakapagbigay laban sa mga galamay na iniwan ni Beatrice sa Maynila. At ang lupa namin, gusto kong mabawi ang dangal ng tatay ko sa mismong bayang kinalakihan niya. Iiwan kita rito? Sa gitna ng mga taong ito? Ang tanong ni Trevor, ang kanyang panga ay nagngangalit sa pag-aalala. Hindi ako mag-isa, Trevor. Nandyan si Aling Rosa at ang mga kasamahan ko. Sila na ang aking naging pamilya rito. Sagot ni Alexandra habang hinahawakan ang mukha ng prinsipe. Ang sakripisyo ng aking ina para mapagtapos ako ay hindi ko hahayaang mauwi sa wala. Patunayan mo sa kanila na ang pagmamahal mo sa akin ay higit pa sa mga titulong bitbit mo. Pagkalipas ng 2 araw, lumipad si Trevor patungong Pilipinas, isang lihim na paglalakbay na binalot ng matinding seguridad. Pagdating niya sa isang liblib na probinsya, ang init ng araw at ang amoy ng tuyong lupa ay sumalubong sa kanya. Malayo ito sa ginaw ng London. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Ang prinsipe ng Windsor ay naglakad sa maputik na daan patungo sa ospital kung saan naroon ang ina ni Alexandra. Sa loob ng isang pribadong silid, naganap ang isang sandaling hinding-hindi malilimutan. Gamit ang isang video call, nakita ni Alexandra ang kanyang ina na dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang tunog ng pagbukas ng pinto
ay sinundan ng pagpasok ni Trevor. "Nanay!" Ang tawag ni Alexandra mula sa screen, ang kanyang boses ay lunod na sa kagalakan. "Nandyan po si Trevor. Siya po ang nagligtas sa atin." Ang ina ni Alexandra, sa kabila ng panghihina, ay dahan-dahang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan ito ni Trevor ng may matinding paggalang. Tila ba hawak niya ang pinakaimportanteng kayamanan sa buong mundo. Iniyuko ni Trevor ang kanyang ulo at isinagawa ang pagmamano. Isang tradisyong itinuro sa kanya ni Aling Rosa bago siya umalis. Ang golden moment na ito ay nagpaiyak sa lahat ng nakasaksi sa video call. Ang isang maharlikang dayuhan ay yumuyukod sa isang mahirap na ina mula sa probinsya. "Salamat. Salamat sa pag-aalaga sa aking anak." Pabulong na sabi ng ina sa wikang Tagalog, na dahan-dahang isinali ng isang interpreter para kay Trevor. "I will do everything for her, nanay." Sagot ni Trevor, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. "Hinding-hindi ko na po hahayaang muling dumanas ng hirap ang inyong pamilya." Matapos ang madamdaming pagkikita, nagmadali si Trevor na bumalik sa lungsod upang ayusin ang mga dokumento ng lupa ng pamilya ni Alexandra. Ngunit ang panahon sa Pilipinas ay mabilis na nagbago. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumagsak na sinabayan ng matatalim na kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Ang kalsada patungo sa paliparan ay naging madulas at mapanganib. Habang kausap ni Trevor si Alexandra sa telepono, isang nakakangilong tunog ng pagpreno ang umalingaw-ngaw. Isang malaking truck ang nawalan ng kontrol dahil sa baha at mabilis na bumangga sa gilid ng sasakyan ni Trevor. "Trevor! Trevor, anong nangyayari?" Ang sigaw ni Alexandra mula sa kabilang linya. Ngunit ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na paghampas ng ulan sa bubong ng sasakyan at ang nakabibinging katahimikan ng isang nawalang koneksyon. Sa Windsor Mansion, nabitawan ni Alexandra ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagkabasag ng screen ay tila isang hudyat ng muling pagguho ng kanyang mundo. Ang takot na akala niya ay natapos na ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakamatay. Ligtas pa bang makakabalik ang prinsipeng itinaya ang lahat para sa kanyang pamilya? O ang sakripisyong ito ang magiging mitya ng kanilang huling pamamaalam? Ang bawat segundo ng katahimikan sa Windsor Mansion ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa dibdib ni Alexandra. Simula nang maputol ang tawag ni Trevor sa gitna ng unos sa Maynila, ang mundo ng dalaga ay tumigil sa pag-ikot. Ang kintab ng mga pader ng mansyon na dati hinahangaan niya ay naging tila mga pader ng isang malamig na kabaong. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo, habang ang bawat butil nito ay tila nagiging saksi sa kanyang walang katapusang dalangin. Ang tunog ng pagbukas ng dambuhalang pinto ng kanyang silid ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. Hindi ito ang mga kasamahang katulong, kundi ang Nu Kong Tuk mismo. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore ng yelo, at sa kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi isang matalim na paninisi. "Nakamit mo na ang gusto mo, Alexandra." Ang malamig na simula ng Nu Kong Tuk. Ang bawat salita niya ay tila isang hampas ng latigo sa sugatang puso ng dalaga. "Dahil sa iyong pamilya, dahil sa iyong pagpilit na dalhin ang aking anak sa putikan ng iyong pinagmulan, ngayon ay nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay sa isang hamak na ospital sa Maynila. Is his life the price of your greed?" Hindi ko po hiniling na mangyari ito." Ang nanginginig na sagot ni Alexandra. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng sakit. "Pero ikaw ang mitya," patuloy ng Nu Kong Tuk habang inilalapag ang isang gintong pluma at isang kasulatan sa lamesa. "Narito ang iyong huling pagpipilian. Ang pamilya Windsor ay nakahandang ibigay ang pinakamahusay na serbisyong medikal sa mundo para kay Trevor.
Maaari namin siyang ilipad patungong Amerika sa loob ng ilang oras. Ngunit may isang kapalit. Pipirmahan mo ang dokumentong ito, isang pag-amin na ikaw ay lumapit sa kanya para lamang sa pera at kailanman ay hindi ka na muling magpapakita sa kanya. Iiwan mo ang England at kakalimutan mong nag-i-exist si Trevor. Naramdaman ni Alexandra ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang bawat salita ng Nukong Tuk ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang pag-asa. At kung hindi po ako papayag, tanong ni Alexandra, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng emosyon. Kung mananatili ka, puputulin ko ang lahat ng suporta para sa kanyang operasyon, ang malupit na banta ng ina ni Trevor. Hahayaan ko siyang manatili sa ospital na iyon sa ilalim ng iyong pangangalaga, nang walang pera, walang koneksyon, at walang katiyakang mabubuhay siya. Ang kanyang kamatayan ay magiging kasalanan mo, Alexandra. His blood will be on your hands. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing pait ng lason. Ang sacrifice dilemma na ito ay tila isang malalim na bangin na walang hangganan. Sa isang panig ay ang kanyang pag-ibig, ang pagnanais na hawakan ang kamay ni Trevor habang ito ay nagpapagaling. Sa kabilang panig naman ay ang mismong buhay ni Trevor, ang pagkakataong muli itong makalakad at makahinga kahit na hindi na siya ang kasama nito. Dahan-dahang lumapit si Alexandra sa lamesa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng kasulatan. Nag-iiwan ng mga basang marka sa puting papel. Naalala niya ang sakripisyo ng kanyang ama para sa pamilyang ito. Naalala niya ang ngiti ni Trevor nang sabihin itong siya ang kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na handang ibibigay ang lahat para sa ikabubuti ng minamahal. Kung ang paglayo ko, ang tanging paraan para mabuhay siya. Bulong ni Alexandra, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng pluma. Gagawin ko, hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil mas mahal ko ang kanyang buhay kaysa sa sarili kong kaligayahan. Pinirmahan ni Alexandra ang dokumento. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibigay niya sa dilim. Nang matapos ang pirma, tumayo ang Nukong Tuk na may bakas ng tagumpay. Matalino kang bata. Ani ng Nukong Tuk bago tuluyang lumabas ng silid. Ngunit bago pa man makahakbang ang Nukong Tuk sa labas, ang tunog ng pagpasok ng isang tawag sa satellite phone ng mansyon ay umalingaw-ngaw. Ito ay mula sa personal na aide ni Trevor sa Pilipinas. Ang balita ay hindi ang inaasahan ng lahat. Mahal na Nukong Tuk, si Prince Trevor. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkabigla. Nagising na po siya bago pa man dumating ang inyong tulong. At ang unang ginawa niya, kinuha niya ang kanyang selyo at ang kanyang korona. Inilapag niya ito sa lamesa ng ospital at ipinaabot ang isang mensahe sa inyo. Napatigil ang Nukong Tuk. Maging si Alexandra ay napaangat ng tingin. Ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang maliit na butas ng liwanag sa gitna ng unos. Ano ang sabi niya? Tanong ng Nukong Tuk. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Sabi po niya, ang titulong Windsor ay isang mabigat na pasanin na hindi niya kailanman ninais. Mas pipiliin niyang maging isang ordinaryong lalaki sa piling ng babaeng kanyang minamahal kaysa maging isang hari sa palasyong puno ng kasinungalingan. Isinusuko na po niya ang lahat ng kanyang karapatan sa trono para kay Alexandra. Ang katahimikan sa Windsor Mansion ay naging kasing lamig ng yelo. Ang sakripisyo ni Alexandra ay sinalubong ng isang mas malaking sakripisyo mula kay Trevor. Ang korona ng Windsor, ang simbolo ng kapangyarihan at kasaysayan, ay iniwan sa isang maliit na ospital sa Maynila. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng kanilang pag-ibig, isang boses mula sa labas ng mansyon ang narinig. Ang tunog ng mga sirena ng pulis
at ang malakas na yabag ng mga opisyal ay muling lumalapit. Sino ang nagsumbong sa mga awtoridad tungkol sa ilegal na pagpilit ng Nukong-tuk sa dokumentong pinirmahan ni Alexandra? At handa na ba ang buong pamilya Windsor na harapin ang katarungang matagal na nilang iniiwasan? Hindi kailanman matutumbasan ng anumang marangyang palasyo ang init ng lupang iyong kinalakihan, kung saan ang bawat butil ng alikabok ay may kwento ng iyong pagsisikap. Ang hanging umiihip sa pampang ng Manila Bay ay malagkit at may halong amoy ng dagat, malayo sa tuyo at malamig na hangin ng Windsor. Ngunit para kay Alexandra, ito ang pinakamasarap na hanging nalanghap niya sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong pintong gawa sa matibay na nara. Hindi ito isang mansyon, kundi isang maayos at disenteng bahay na bunga ng katarungang matagal na ipinagkait sa kanyang ama. Ang restitution o bayad pinsala na ibinigay ng korona ng Windsor hindi bilang limos, kundi bilang pagkilala sa kabayanihan ng kanyang tatay. Ang ginamit niya upang itayo ang pangarap na dati ay akala niya ay hanggang sa panaginip na lamang. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang paglaya. Sa loob, sumalubong sa kanya ang bango ng nilulutong sinigang at ang tawanan ng kanyang kapatid na si Bunso. Ang kanyang ina, na ngayon ay maayos na ang kalusugan at nakakalakad na ng dahan-dahan, ay nakaupo sa isang tumba-tumba habang nanonood ng balita. "Ate!" ang sigaw ni Bunso habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mahigpit na yakap ng kanyang kapatid ay tila nagpawis sa lahat ng galos sa kaluluwa ni Alexandra. Golden moment ang sandaling ito. Ang makita ang kanyang ina na tumayo mula sa pagkakaupo at dahan-dahang lumapit sa kanya nang may mga matang nagniningning sa kagalakan. Wala ng putla, wala ng takot. Hinawakan ni Alexandra ang mga kamay ng kanyang ina, ang mga kamay na dati ay nanginginig sa sakit, ngunit ngayon ay puno ng lakas upang haplusin ang kanyang mga pisngi. "Salamat sa Diyos, nakauwi ka na ng buo ang dangal, anak," pabulong na sabi ng kanyang ina. "Higit pa sa bahay na ito, ang pagbabalik mo ang pinakamalaking biyaya." Lumipas ang mga buwan at si Alexandra ay naging boses ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Ginagamit niya ang kanyang karanasan upang itaguyod ang karapatan ng mga katulad niyang dumanas ng pang-aapi. Ang alipin ng Windsor ay naging simbolo ng pag-asa. Ngunit sa bawat gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga bituin mula sa kanyang balkonahe, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling tahimik at naghihintay. Wala siyang balita kay Trevor simula nang isuko nito ang kanyang korona. Ang huling balitang narinig niya ay ang pagkakakulong ni Madam Beatrice at ang pagpataw ng mabigat na parusa sa Nukong-tuk dahil sa korsyon o ilegal na pagpilit sa mga dokumento. Ang pamilya Windsor ay dumanas ng matinding pagsubok sa kanilang reputasyon, ngunit si Trevor ay tila naglaho na parang bula pagkatapos lumabas ng ospital sa Maynila. Isang hapon, habang abala si Alexandra sa pagdidilig ng mga halaman sa kanilang munting hardin, narinig niya ang marahang pagkaog sa kanilang gate. Ang tunog ng mga yabag sa graba ay tila pamilyar, tila isang himig na matagal nang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang mga pangarap. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang hawak na pandilig ay dahan-dahang nalaglag, nag-iiwan ng basang marka sa lupa. Nakatayo sa harap ng kanilang gate ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo, wala na ang kanyang royal coat, at wala na ang mga tauhang sumusunod sa kanya. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkapagod mula sa mahabang paglalakbay. Ngunit ang kanyang nanggiti, ang ngiting nagbigay ng init sa malamig na gabi ng Windsor, ay nandoon pa rin. "I told you, Alexandra," ang panimula ni Trevor. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na bulong na dinala ng hangin. "Ang korona ay walang halaga kung hindi ikaw ang reyna
ng buhay ko. Nanginginig ang mga labi ni Alexandra habang binubuksan ang gate. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking itinaya ang lahat para sa kanya ay narito na ngayon, sa harap ng kanyang simpleng tahanan. "Bakit ka narito, Trevor?" Tanong ni Alexandra. Ang mga luha ay muling naglalandas, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. "Isinuko mo ang lahat. Para sa akin?" Humakbang palapit si Trevor at hinawakan ang mga kamay ni Alexandra. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling mapuputol. "Hindi ko isinuko ang lahat, Alexandra," sagot ni Trevor habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. "Dahil ikaw ang lahat ko. I am no longer a prince, I am just a man, hoping that you could still love a simple person like me." Sa gitna ng kanilang munting hardin, sa ilalim ng mainit na araw ng Maynila, dahan-dahang niyakap ni Trevor si Alexandra. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo, isang ritmo ng tagumpay laban sa lahat ng unos. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagsaya, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba. Dala ang isang mensaheng magpapasya kung ang kanilang bagong simula ay mananatiling pribado o muli silang hihilahin ng mundong pilit na nilang kinalilimutan. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang paghilom ng mga sugat na idinulot ng nakaraan. Ang bawat yabag ng lalaking nakabarong patungo sa kanila ay tila isang mabigat na pintig sa dibdib ni Alexandra. Nanatiling nakatayo si Trevor sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa dalaga, tila isang protektor na hindi papayag na muling may kumuha rito. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng malumanay na pag-aspas ng mga dahon sa kanilang hardin. Attorney Robles po, kinatawan ng legal trust ng yumaong Duke ng Windsor, ang pakilala ng lalaki habang dahan-dahang yumuyukod sa harap ni Trevor at Alexandra. "Hindi po ako narito para bawiin ang inyong desisyon, Prince Trevor o Ginoong Trevor. Narito po ako para ihatid ang huling kalooban ng inyong ama na matagal nang hinihintay ang tamang panahon upang mabuksan." Inabot ng abogado ang isang asul na sobre. Sa loob nito ay hindi mga tuntunin ng palasyo, kundi isang sulat na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang yumaong Duke, bago pa man pumanaw, ay alam na ang kanyang anak ay may pusong hindi makukulong ng korona. Ang golden moment ay naganap nang basahin ni Trevor ang sulat sa harap ni Alexandra at ng kanyang ina. Ang yumaong Duke ay nag-iwan ng isang pribadong pundasyon sa Pilipinas, hindi sa pangalan ng Windsor, kundi sa pangalan ni Jose, ang ama ni Alexandra. Ito ay isang pasasalamat na buhay ang naging kabayaran, at ngayon, ang bunga nito ay para sa kinabukasan ng kanilang dalawa. "Hindi na natin kailangan ng korona sa London, Alexandra," bulong ni Trevor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. "Dito, sa piling mo, ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo." Pagkalipas ng ilang linggo, ang katahimikan ng isang maliit na simbahan sa tabi ng dagat ay napalitan ng isang himig ng pasasalamat. Ang bango ng mga sariwang sampagita ay humalo sa alat ng hangin. Walang mga dambuhalang koro, walang mga mamahaling hiyas, at walang mga telebisyon. Ang tanging naroroon ay ang kanilang mga mahal sa buhay. Sina Clara at Elena, na nagpadala ng isang sulat ng paghingi ng tawad mula sa London, ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat dahil sa tulong ni Alexandra ay hindi sila tuluyang naitaboy sa lansangan. Ang hiling na ito ay tila isang malambot na tela na nagpunas sa huling bahid ng pait sa puso ni Alexandra. Sa gitna ng seremonya, dahan-dahang lumakad si Alexandra sa altar. Suot ang isang simpleng puting barot saya na yari sa pinong pinya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga talulot ng bulaklak ay tila pag-akyat sa rurok ng kanyang mga pangarap. Sa dulo ng pasilyo,
Naghihintay si Trevor, hindi bilang isang prinsipe, kundi bilang ang lalaking tumalikod sa lahat para sa kanyang pag-ibig. Nang magkaharap sila, dahan-dahang kinuha ni Trevor ang kamay ni Alexandra. Ang paglalapat ng kanilang mga palad ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling magbibitaw. In the eyes of the world, I gave up a kingdom, ani Trevor habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Alexandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. But in my heart, I finally found my home. Ipinapangako ko, Alexandra, na sa bawat bukang liwayway, ikaw ang aking reyna at ang pag-ibig natin ang ating tanging batas. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay binalot ng malakas na palakpakan at masayang hiyawan ng kanilang mga kapitbahay at pamilya. Ito ay isang tagumpay ng pag-ibig laban sa diskriminasyon, ng katapatan laban sa kasinungalingan. Ngunit habang sila ay naglalakad palabas ng simbahan, napansin ni Alexandra ang isang pamilyar na anino sa malayo. Isang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog, nakasuot ng simpleng damit at may takip ang mukha. Isang pamilyar na tindig na tila nagmula sa Windsor Mansion. Sino ang misteryosong panauhing ito na lihim na nakamasid sa kanilang kaligayahan? At may dala ba itong bagong mensahe ng kapayapaan o isang babala na ang nakaraan ay hindi pa tuluyang natatapos? Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila mga gintong kamay na humahaplos sa puting buhangin, habang ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang sa isang paulit-ulit at payapang ritmo. Sa gitna ng kasiyahan ng kanilang kasal, nanatiling nakapako ang tingin ni Alexandra sa aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, ngunit hindi ito takot. Ito ay isang uri ng pag-unawa na nagmumula sa isang pusong marunong ng magpatawad. Dahan-dahang lumapit si Alexandra, binaliwala ang laylayan ng kanyang puting saya na nababasa na ng tubig dagat. Ang tunog ng pagdausdos ng kanyang mga paa sa buhangin ay sumasabay sa mahinang bulong ng hangin. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang misteryosong babae ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang belo. Isang mabilis na singhap ang kumawala sa mga labi ni Alexandra. Hindi ito isang kaaway na may dalang baril o lason. Ito ay ang Nukong Tuk, ang ina ni Trevor. Ngunit wala na ang kanyang dambuhalang mga hiyas, wala na ang kanyang matikas at nakakatakot na tindig. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng isang matinding hiya, na tanging isang ina lamang ang makakaramdam kapag napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Hindi ako narito para sirain ang inyong araw, ang pabulong na sabi ng Nukong Tuk sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Narito ako para makita kung ano ang ipinalit ni Trevor sa kanyang korona. At ngayon, nakikita ko na. Nakikita ko na ang ningning na kailanman ay hindi maibibigay ng Windsor. Madam, ang tanging nasabi ni Alexandra, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang rosaryo. Patawad, Alexandra, ang mga salitang ito ay tila isang mabigat na bato na nahulog mula sa langit. Ang Nukong Tuk, ang babaeng kailanman, ay hindi yumukod, ay dahan-dahang napatungo sa harap ng dating katulong. Naisip ko na ang tunay na maharlika ay hindi na susukat sa dugo, kundi sa tibay ng pagmamahal. Ipinagkait ko sa iyo ang lahat, pero ikaw ang nagbigay sa anak ko ng tunay na buhay. Ang golden moment na ito ay naging hudyat ng huling paghilom. Sa halip na magalit, iniabot ni Alexandra ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang braso ng matandang babaeng dati ay nagpahirap sa kanya. Ang paghawak na yon ay isang simbolo ng patawad, isang kapangyarihang mas matindi kaysa sa anumang batas. Lumipas ang mga taon at ang buhay ni na Alexandra at Trevor sa Pilipinas ay naging isang buhay na patotoo ng katapatan. Itinatag ni Alexandra ang Boses ng Migrante, isang organisasyong tumutulong sa mga OFW na biktima ng pang-aabuso.
Sa bawat talumpati niya sa harap ng mga kababaihan, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima, kundi boses ng isang reynang nagmula sa hirap. Si Trevor naman ay naging katuwang niya sa pamamahala ng Jose Memorial Foundation. Ang tunog ng pagpihit ng mga pahina ng mga dokumento sa kanyang opisina ay hindi na para sa mga transaksyon ng corona, kundi para sa mga scholarship ng mga batang anak ng mga magsasaka. Ang kanilang tahanan ay laging bukas para sa mga nangangailangan, isang tunay na palasyo ng puso. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng kanilang bahay, inihilig ni Alexandra ang kanyang ulo sa balikat ni Trevor. Ang tunog ng pagtibok ng kanilang mga puso ay tila isang maayos at magandang himig ng kapayapaan. Minsan naiisip ko, Trevor, panimula ni Alexandra, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Kung hindi ba ako naging alipin sa Windsor, magiging ganito ba tayo kasaya? Ang bawat latay at sugat ng nakaraan, Alexandra, ang siyang nagpatibay sa ating pundasyon, sagot ni Trevor habang hinahalikan ang noo ng kanyang asawa. Hindi ka naging alipin ng Windsor. Ikaw ang nagpalaya sa Windsor mula sa sarili nitong kadiliman. Ang tagumpay ng katapatan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming ginto ang iyong nakuha, kundi sa kung gaano karaming buhay ang iyong nabago dahil nanatili kang totoo sa iyong sarili. Ang dating alipin ay naging tagapagtanggol at ang dating prinsipe ay naging isang tapat na asawa. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag ng araw at pumapalit ang mga bituin sa kalangitan, isang huling tanong ang nananatili para sa mga nakikinig. Handa ka rin bang itaya ang lahat ng iyong korona para sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, kundi ang iyong katapatan? Ang bawat kwento ay may hangganan, ngunit ang mga aral na iniukit nito sa ating mga puso ay mananatiling buhay habang tayo ay humihinga. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ay naghahalo sa bawat umaga, doon natagpuan ni Alexandra ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Wala na ang malalamig na pasilyo ng Windsor Mansion. Wala na ang matatalim na tingin ng mga taong mapanghusga. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang masayang tawanan ng kanyang pamilya at ang malumanay na boses ng lalaking pinili siyang mahalin higit sa anumang korona. Marami ang nagtatanong kung nagawa na nga ba ni Alexandra na magpatawad. Sa bawat gabi na hinahawakan niya ang kanyang rosaryo, ang sagot ay unti-unting nagiging malinaw. Ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Si Madame Beatrice ay nananatiling nasa likod ng mga rehas sa London. Pinagbabayaran ang bawat luhang idinulot niya. Ang Nukongtuk naman ay bumalik sa kanyang palasyo. Ngunit sa kanyang bawat pag-iisa, alam ni Alexandra na ang pagsisisi ay isang mas mabigat na parusa kaysa sa anumang hatol ng korte. Pinatawad na sila ni Alexandra hindi dahil nararapat sila sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang dalaga sa kapayapaan ng isip. Ang kapayapaang iyon ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang katiyakan na ang kanyang dangal ay hindi na muling matatapakan. Ngayon, si Alexandra ay hindi na ang alipin na yuyuko sa harap ng kapangyarihan. Siya ay isang babaeng nakatayo ng matuwid. May boses para sa mga walang boses at may puso para sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa piling ni Trevor, natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang gintong hawla, kundi isang malawak na langit kung saan maaari silang sabay na lumipad ng walang takot. Ano nga ba ang aral na may iwan ng kwentong ito para sa ating lahat? Marahil ito ay ang katotohanang ang bawat isa sa atin ay may taglay na mahal na dugo sa loob ng ating mga ugat. Hindi dahil sa ating pinagmulan, kundi dahil sa ating kakayahang magtiis, magsakripisyo, at manatiling tapat sa ating sarili. Para sa mga kababaihang nagtatrabaho sa malayo,
na tinitiis ang ginaw at pangungulila. Para sa pamilya, tandaan ninyo ito. Ang inyong mga kamay na may mga sugat at kalyo ay mas mahalaga pa sa anumang hiyas ng Windsor. Kayo ang mga tunay na reyna ng inyong sariling buhay. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang nakasandal si Alexandra sa balikat ni Trevor, pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na kalangitan ay tila isang pangako na pagkatapos ng bawat madilim na gabi ay laging may darating na bukang liwayway. Ang kanilang paglalakbay mula sa Windsor patungo sa dalampasigang ito ay puno ng tinik. Ngunit sa bawat hakbang, ang pag-asa ang naging kanilang tanglaw. Ang kwento ni Alexandra ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kawalan ng katarungan, ang katotohanan ay laging makakahanap ng daan at ang pusong marunong magmahal at magtiis ay kailanman ay hindi matatalo. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay, ngunit ang inyong sariling kwento ng katapangan ay nagsisimula pa lamang. Hanggat may pag-ibig, hanggat may pananalig, at hanggat may dangal, ang bawat alipin ay may pagkakataong maging isang prinsesa sa sarili niyang paraan.